Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben. Alam niyo, 3 araw ako sa Manila dahil marami akong inasikaso doon. Nagbayad ako ng mga bills natin, may kinausap akong tao, mga tao pala, may Christmas party ng klase namin at saka bumili ako ng mga groceries na kinakailangan ko dito sa farm ko doon sa komisari ng Philippine Army kasi meron pa rin kami mga pribilehiyo na pwedeng bumili doon dahil yung mga gamit po doon na nabibili ay tax-free. At least nakakamenos gastos tayo sa ating kailangan dito sa pang-araw-araw. At siyempre malaking savings yan ikumpara sa presyo ng mga bilihin sa mga ordinary na supermarket or grocery store. So yun lang po ang ginawa ko at siyempre hindi ako nakapagbigay sa inyo ng update nung nasa Manila ako dahil wala akong internet connection sa aking bahay dahil may problema po doon sa lokasyon ko. Anyway, titignan ko kung pwede itong dito. Dahil sa PLDT, alam niyo yung PLDT, lumalabas na meron akong utang doon. Nagtataka naman ako, bakit nagkaroon ako ng utang sa PLDT? Palagay ko, nag-imbestiga ako, nalaman ko, ito pa yung PLDT telephone connection nung ako'y nasa Fort Bonifacio at alam ko na bayaran ko na lahat yan at baka ginamit yung linya ko sa pumalit sa akin doon sa quarters ko kaya pwede ko pang i-contest yan. At dahil dyan, naalala ko tuloy yung nangyari kay dating Senador Panfilo Lacson, si Ping Lacson. Alam niyo, tinitingala natin yan, isang magaling na senador. Nag-complain siya sa Twitter or X. Ang sabi niya, nagtataka siya kung bakit yung load niya ng 20,000 sa kanyang RFID. Ito kasi yung ginagamit pag dumadaan ka sa Skyway at saka sa SLEX. Dahil ang alam ko, ang bahay niya nasa south of Manila, kaya dumadaan siya. Sabi niya, pagkatapos ng isang araw, nabawasan siya ng 10,000 kaagad. So nagtataka siya. So nag-complain siya, and then after 2 days, nalaman niya na ito palang sasakyan niya dati na binenta niya sa ibang tao. Ang ginawa nung bumili, inactivate yung RFID niya dati, nasa pangalan ni Senator Lacson yung RFID na yon. Kaya, ayun, yung nakabili ng bago, yung kotse niya, na second hand, siya ngayon ang gumagamit ng RFID niya. So, sabi niya, sasampahan niya ng kaso yung bumili ng kotse niya. So, from time to time, dapat i-check din ninyo yung mga ganyan na sistema, lalong-lalo na sa mga GCash, alamin nyo yung mga balance ninyo at tignan ninyo kung ano yung mga dinedidak. Nangyari yan sa akin. Alam niyo, matagal na akong Netflix subscriber. Nagtaka ako, itong end of November, 3 accounts na yung Netflix ko. 3 deduction. Ang deduction ko per month sa Netflix premium 500 something. 3 beses akong binawasan. For the previous months, since the middle of this year, ginawa nilang 2 accounts. Kaya nagtaka ako. So, tumatawag ako sa Netflix. Napagdalaman ko yung Netflix pala rito sa Asia o Southeast Asia. Ang opisina ay nasa Singapore. Hindi naman ako sinasagot. Alam niyo yung ginawa ko? Tinerminate ko yung subscription ko effective this month. So wala na akong
ah, subscription sa Netflix para once and for all matigil na yan. Tignan ninyo yung mga yung mga ganyan na immediate deduction nyo. Very particular po ako sa mga ganyan kasi meron tayong mga Apple TV, meron tayong Netflix, meron tayong Prime Video, pati rin yung Amazon. Hindi ko namamalayan yung Amazon, tumataas yung subscription ko na hindi ko nalalaman. Kaya tinanggal ko yung Amazon Prime subscription ko, tinanggal ko yung Netflix para wala na. So, kung wala kang Netflix, paminsan-minsan ka lang manood. Kaya nga ngayon, manonood na lang ako sa movie house kung gusto kong manood ng sine. So, alam niyo, yun ang isang leksyon natin. Tingnan niyo yung mga bills ninyo nakakonect sa debit card ninyo. Kasi ako, yung hawak kong card sa BPI, nakakonect po sa aking deposit account or savings account. Kaya meron akong debit card. Yung debit card, kinakailangan punduhan mo yung card na yon at pabayaan mo lang yung pundo doon na doon binabawas ng bills. So, ganun po ang ginagawa ko. Wala naman tayong credit card kasi na-disallow na ako dyan. Hindi daw ako qualified. Once kasi na senior citizen ka, ang hirap kumuha ng credit card. Pero ang dami, ngayon, marami nag-aalok sa akin. Pero ayaw kong gumamit ng credit card kasi malaki ang interest. Kalahin mo, 3% per month yung interest mo. At kung hindi mo makontrol yung pag-credit card mo dyan, pagbibili kung ano-ano, mababaong ka sa utang. So, akalain mo, interest lang ng savings deposit sa bangko, 4.5% a year. Isang taon na yun, ha? Pero sa credit card, 3% a month. So, mag-ingat po kayo. At ako, ang ginagawa ko, pag ako'y nakikipag-transact ng business, mag-withdraw na lang ako doon sa debit card ko, sa aking pension, tapos babayad ako ng cash. Kung maliit lang naman yung yung presyo, ang ginagawa ko, dalawa kasi yung debit card ko sa aking pension sa Land Bank. Siyempre, mas maliit yung senior age debit card. Ano lang yan, maliit lang yan, wala pang 10,000. At yun ang ginagamit ko pag gusto kong bumili ng isang t-shirt, isang medyas, o isang brief. Kasi mura lang yan. Halos hindi ko ginagamit yung mga debit cards ko. At kung gusto kong bumili, nag-withdraw na lang ako ng cash at saka cash ang binabayad ko. So, yun lang po ang advice ko sa inyo. Tignan niyo yung inyong mga credit cards, tignan niyo yung mga debit cards niyo, tignan niyo yung GCash niyo. Kung minsan, nagluloko din yung GCash. At saka kung meron kayong RFID, kagaya ko, biyahe ng biyahe, meron akong sasakyan, meron akong RFID sa Skyway, meron din akong RFID para sa NLEX. Kaya almost all the time, chinecheck ko yan at inaalam ko kung magkano ang balance ko. So, sa next episode natin, pag-uusapan natin uli yung mga bagong balita sa politika. At mamaya, magkwentuhan tayo. So, yun lang po ang aking edition dito sa pagbabalik pagkatapos ng 3 araw na bakasyon ko sa Manila. Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat at saludo ko ako sa inyo. Bye!